Hello po parents! Alam niyo ba that every small galaw ni baby matters? Ang cerebral palsy o CP ay isang kondisyon na nakakaapekto sa movement at posture ng bata. Dahil rin ito sa changes sa developing brain bago o habang ipinapanganak. Kaya minsan, may kahinaan sa galaw, challenges sa pag-iisip, pakiramdam o komunikasyon. Pero as a parent, may magagawa tayo. Dito papasok ang Home Exercise Program o HEP na mga simpleng exercise na pwedeng gawin sa bahay para tuloy-tuloy ang therapy natin. Nakakatulong ito para lumakas ang muscles, gumanda ang galaw, at maiwasan na ang paninigas ng mga joints. So sa tulong nyo, masasanay si baby sa tamang paggalaw. Step by step ito. So ready na ba kayo? Siguraduhing malinis at ligtas ang paligid na pagsasagawaan ng exercise. Mas maganda kung gagawin sa sahig na may mats. Siguraduhin na ang bata ay nasa tamang posisyon upang maiwasan ang mga complication na hindi inaasahan. Siguraduhin na ang exercise ay hindi nakadudulot ng kung anumang sakit. Ang paggalaw sa bata ay dapat dahan-dahan lamang upang maiwasan ang spasticity o ang pagtigas ng katawan ng bata. Ang spasticity management ay tumutulong upang mabawasan ang paninigas ng mga muscle, mapabuti ang galaw at maiwasan ang deformities. Layunin nito na maging mas madali at mas epektibo ang paggalaw, kaya naman ibinibigay ito bago magsimula ang exercise. Bedsheet positioning. Lagyan muna ng towel ang gilid ng bata at dapat ito ay nakatupi sa kalahati. Ilagay sa dibdib ang kamay na mas malapit sa iyo at iangat ang kabila for clearance. I-cross ang paa papunta sa side na ililipat. Pagkausog ng katawan, dahan-dahang ilagay ang towel at ibaba ang katawan ng bata. Pag nailipat na ang towel, iangat naman ang katawan sa kabilang side at ilapat ang towel. Trunk relaxation. Ihiga ang bata at maglagay ng unan sa uluhan at dahan-dahang iangat ang legs ng nakatupi. Pagkatapos ay ilagay ang braso ng bata sa may dibdib at tawakan ito sa may balikat at tuhod, tsaka dahan-dahang galawin ang tuhod ng bata pa sideways. Pwede rin itong gawin ng naka-sideline. Hawakan lang sa may balikat at balakang. Neutral warmth. Ihiga natin ang bata sa komportable na higaan at lagyan ng unan ang ulo. Sunod ay balutin siya ng malambot na kumot at huwag masyadong mahigpit ang pagkakabalot. This helps calm the body and reduce spasticity. Gawin ito hanggang mawala ang paninigas. Stretching. Ang stretching ay ginagawa upang mapanatili ang normal na galaw ng ating mga joints at maiwasan ang paninigas o contractures. Dapat itong gawin ng dahan-dahan, kontrolado at hindi masakit. Adductor stretch. Dito ay pwedeng hawakan ng isa pang kasama sa bahay ang kabilang paa upang mas maging effective ang stretching. I-hold at i-guide ito upang maiwasan ang compensation. Dahan-dahang ibuka ang legs hanggang maramdaman ang mild resistance o stretch sa inner thigh. Heel cord stretch. Hawakan gamit ang kabilang kamay ang lower leg para mapanatiling naka-straight ang tuhod. Ipatong ang paa ng bata sa iyong braso gamit ang towel at dahan-dahang itulak pataas ang toes hanggang makaramdam ng stretch sa likod ng binti. Maaari tayong magdagdag ng bend sa tuhod para matarget ang ibang muscle sa calf. Hand fist. Suportahan ang kamay ng bata gamit ang isa mong kamay at dahan-dahang imasahe ang thumb muscles para makapag-relax. Dahan-dahan ding bubukas ang kamay nila at importante na huwag mong hawakan ang palm area para hindi niya isara ulit. Hawakang mabuti tapos dahan-dahang bitawan. Pagkatapos ay ulitin sa kabilang kamay. Parameters for all. Gawin ito ng 15 seconds hold, 10 repetitions, o hindi kaya ay 30 seconds hold, 5 repetitions for 1 to 2 sets. Strengthening. Ang strengthening exercises ay ginagawa upang palakasin ang mga muscle, lalo na ang mga mahihina, at mapabuti rin ito ang kontrol sa galaw at postura. Pelvic bridging. Ito ay nakakatulong para ma-strengthen ang hips at lower back. I-fold ang dalawang tuhod at i-assist ng caregiver ang balakang ng bata at dahan-dahang itaas ang puwitan, parang gumagawa ng bridge. Pagkatapos ay ibaba rin ng dahan-dahan. Kapag sobrang hina ni baby, pwede gumamit ng towel at ibalot sa balakang. Pwede laruin si baby at sabihin, "Choo-choo, dadaan si Bunny," or may dadaan na train kaya need niya gumawa ng bridge. Gawin ito ng 7 seconds hold times 10 repetitions, 1 to 2 sets or depende sa kaya ng bata. Positioning.
Ang proper positioning ay nakatutulong upang maging komportable si baby, iwas stiffness at suportahan ang healthy movement. Dito ay gagamit tayo ng simple supports like pillows or towels para maiwasan ang contractures. Supine. Maglagay ng unan sa may uluhan ng bata at pagkatapos, maglagay ng tig-isang unan sa may braso ng bata. Maglagay din tayo ng isa pang unan sa may lingkod ng binti at pwedeng iangat ng sabay ang paa upang mailagay ng maayos ang unan. Ang pinakahuli naman na isang maliit na unan sa may likod ng paa. Side lying. Itaas ang isang kamay ng bata at ang isang kamay naman na ilagay sa may chest. Sabihin sa bata na itatagilid siya sa pagbilang ng 3. Maaari nang ilagay ang unan sa pagitan ng mga binti at isa naman sa likod nito. Prone. Habang naka-side lying ang bata, sabihan ng bata na ihiga siya sa pagbilang ng 3. Maglagay ng unan sa may tiyan at ayusin ang unan sa may paa ng bata. Sitting in wheelchair. Dito ay pwede tayong maglagay ng towel sa gitna ng kanilang hita para maiwasan ang adduction contracture. Maglagay din tayo ng pillow sa kanilang likod para mas comfortable. Pwede rin tayong gumamit ng mga towel at ibalot ito para mas maging madali during transfers. Huwag iwan ng bata sa lying position ng more than 2 hours at sa sitting position ng higit sa 15 to 20 minutes.